Secondhand smoke is not a choice. 41.7% o halos kalahati ng mga kabataan ang exposed sa tobacco smoke sa mga enclosed public places. Yan ang binigyang diin ng Smoke-Free and Vape-Free Environment Bill. Ngayong No Smoking Month, opisyal na naipasa sa Kamara ang panukalang batas na House Bill 9603. Sa pangunguna ni Rep. Shelo Lagman, layunin itong protektahan ng publiko sa panganib na hatid ng cigarette smoke and vape aerosol sa pamamagitan ng pagbabawal nito sa mga pampublikong lugar. Ibig sabihin, naisin itong alisin ang mga designated smoking and vaping areas. Itong bill, limited lang siya sa smoking in public places and private places frequented by the public. Okay? Like, kunyari, mga private offices, private hospitals, private schools. Ayon sa National Nutrition Survey noong 2023, mayroong 1.5 million Filipinos na gumagamit ng e-cigarettes or vapes. Ngunit halos doble ng numero ang exposed sa mga usok nito. Sa tala ng Global Adult Tobacco Survey 2021, tinatayang 2.5 million na mga Filipino adults ang exposed sa tobacco smoke sa mga enclosed workplaces, habang 4.2 million naman ang na-expose sa mga public transportation. Sa Pilipinas, 112,000 ang namamatay kada taon dahil sa mga tobacco-related diseases. In the Philippines, the top 5 causes of death: ischemic heart diseases, neoplasms, cancer is a neoplasm, cerebrovascular diseases including strokes and aneurysms, pneumonia, and diabetes mellitus are also among the top 10 tobacco-related diseases. Pero ang mas nakapangangamba rito, malaking bahagdan ng mga kabataan ang apektado. Sa parehong pag-aaral, nakitang 41.7% ng mga kabataan ang exposed sa tobacco smoke sa mga enclosed public places. Kaya naman, ani ni Rep. Lagman, second-hand smoke is not a choice. Sa panukalang batas, mayroong national standard o mas kilala bilang RELATE. Una na rito ang pag-aalis ng mga indoor smoking and vaping areas, pagpapalawak ng mga smoke-free and vape-free zones sa mga pampublikong lugar at workplaces, pagbibigay ng budget sa tobacco and vape control, pag-a-award sa mga matagumpay na makapaglalatag ng batas, paglikha ng espesipikong mga task force para sa mas epektibong pagpapatupad, at pagpapatatag ng parusa sa mga lalabag dito. Pero ayon din kay Rep. Lagman, ang lahat ng ito ay mababaliwala kung walang sapat na suporta at pagpopondo. 3 beses na umanong nabigo maisabatas ang mga nagdaang panukalang batas na tobacco, vape, and smoke-related. Pero ang tanong, bakit? Hindi itong first time. This is the 3rd Congress na hinain na itong legislative measure na to. Tingnan lang natin kung sino ang mga nakaupo na baka may mga negosyo, di ba? So palagay ko, yun, may conflict of interest pagdating sa ganun. Samantala, ipinangako rin naman na susuportahan ang mga maaapektuhang workers sa industriya ng tobacco. Maraming nabubuhay sa tobacco. Pero katulad ng sinabi nga kanina, kailangan suportahan natin ang tobacco farmers natin. Pero susuportahan natin sila habang na-win away sila from tobacco planting to a more sustainable crop. Mahalagang usapin ang kalusugan, lalo na kapag ito ay para sa ating mga kabataan. Kaya ang pagtatalaga ng malinaw na hangganan sa mga produktong nakaaapekto rito ay may malaking kapakinabangan para sa mas ligtas nilang kapaligiran at kinabukasan.